Amen. Sino po ang grateful sa Lord? Sapagat nandito siya, pumalakpak na malakas kay Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Truly, there's a lot of things that we can be grateful of. Amen? Napakarami pong ginagawa ni Lord na mabubuting bagay. Sino po dito ang nakaka-experience ng kabutihan ni Lord sa kanyang buhay? Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, na-experience mo ba yung kabutihan ni Lord? Yan. Ano pong sagot? Amen. Hallelujah. So ngayon pong hapon ito ay ako po ang naatasan na magdala ng salita ng Diyos dito sa ating kalagitnaan. And I'm so grateful that God has been so good in my life, in my family. Although namimiss namin si Eho dahil wala siya ngayon and three weeks siyang nasa Europe. Nagkaroon siya ng choir concert tour sa Amsterdam and Sweden. And praise God. So, malaking blessing sa kanya. Palakpakan natin si Lord. At nakakatuwa dahil sakto na yung schedule ng pagpunta niya doon ay anniversary din ng JA1 Amsterdam. So, praise God. Nakasama po siya. At nagka-meet sila nila Bishop. And naging matagumpay naman po yung ating anniversary celebration doon. Praise God. So, babalik na rin siya sa Monday. Amen? Amen. So, bago po tayo magpatuloy, i-declare po natin ang ating theme verse, Luke 4:18 to 19. Okay, sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For Jesus, He is the Anointed One. Praise God. And i-declare po natin, bigkasin po natin ang JA1 culture. 1, 2, 3, yung malakas, go! I am anointed, deliverer, I build, I'm not seasonal. I appreciate everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Praise God. Isa pong malakas na palakpak kay Lord. Amen. So ito na po yung ating, hindi pa ito yung huling linggo ng May, di ba? May isa pa? O ito na. May isa pa. So, but May is, our theme is about righteousness. So itutuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol sa righteousness. Amen. Sino po dito ang excited na matuto sa salita ng Diyos? Pumalakpak na malakas kay Lord. Hallelujah. At sabihin mo sa katabi mo, bawal matulog. Ayan. Praise God. Hallelujah. The Lord is good. So ngayon pong hapon na to, I would like to share with you ang patungkol sa breastplate of righteousness. Ayan. Ang atin po palang, ang righteousness na binibigay ni Lord sa atin, parang breastplate na kailangan nating isuot. So let me read. Sabi ito, ang ating pong title is Putting on the Breastplate of Righteousness. And ito po ay isang topic na sinashare din ng isa sa aking mga favorite na pastor. And I just want to share with you sapagat napakadaming magagandang bagay na i-share tungkol dito sa topic na ito. So, putting on the breastplate of righteousness, Ephesians 6:10 to 17. So, makibasa po kayo. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. In verse 13, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist,
with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Tayo pong lahat tayo mo ko tumikit, and let's just pray. Lord, thank you, God, for today. I will be your vessel, Lord. I will be a channel of blessing, Lord, dito sa iyong church, sa J1 Winnipeg, oh God. Use me for your glory. Maybe, Lord, ako po yung mouthpiece mo, at you will speak to each and every hearts na nasa lugar na ito. At hayaan mo po, Panginoon, ay yung mga salita ay maging tabak na magkabilang talim, Lord, na ito, God, ay magpe-penetrate sa aming puso't isipan. At kaming lahat, Lord, ay makatanggap ng fresh revelation from you today. Lord, we thank you, we honor you, and we give you all our praise. In Jesus' name, everybody say, Amen. Praise God. Isa pong malakas na palakpak kay Lord. Amen. Sa atin pong pakikinig ng Word of God dito sa church every Sunday, lagi ko pong binabanggit that our goal is tayong lahat ay makapunta sa langit. Amen? So nagpapalakasan tayo, we do all these things, we listen to the Word of God, because ang ating goal, ang ating destiny is makarating doon sa kaharian ni Lord sa langit. So today, para lalo tayong mapalakas sa ating faith, pag-aralan natin ang breastplate of righteousness. So bakit nga po ba mahalaga to put on the breastplate of righteousness in our lives? So kung makikita po natin dito, tayo pong lahat, mga anak ng Diyos, ay mga sundalo. Amen? Hindi po tayo ordinaryo na citizen ng heaven. We are all warriors of the living God. Kung meron pong mga tao na gustong i-attack ang kaaway, ay hindi po yung mga non-Christian. Ang gusto niyang i-attack is ikaw at ako. Dahil tayo yung niligtas ni Lord. Tayo yung pupunta sa langit. At ayaw niyang mangyari yon. Galit na galit ang diablo, galit na galit ang kaaway. Ayaw niya na tayo ay maligtas. Kaya gagawin niya lahat. So today, pag-aralan natin, paano nating mapapalakas ang ating faith through putting on the breastplate of righteousness. So dito sa ating binasa sa Ephesians 6:10-17, dito pinakita ni Lord na kailangan nating isuot yung armor. So meron tayong different armor. But ang bibigyan natin ng diin dito is the breastplate of righteousness. So in the verse 14, sabi dito, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. So napaka-importante pala na sinusuot po natin. So in every day of our lives, sinusuot natin yung breastplate of righteousness. So pag-aralan natin bakit napaka-importante po nito. In Dr. Jim Kennedy's book, he asked this question. So ito po yung question. Why don't Christians tell others about their faith? Why they don't witness? So ang ine-expect niyang sagot ng mga tao dito sa survey na ito ay anonymous survey sa mga Christian. Ito yung top 3 na ine-expect niya magiging sagot ng mga tao. Sabi niya, number 1 is, I don't witness because I'm afraid. Number 2, I don't feel like I am equipped and have never been taught how. Ayan. So, hindi equipped, hindi alam kung paano. And number 3, I don't know any people who are unsaved so that I can get involved to get to know them. So, ito yung ni-expect ni Dr. Jim Kennedy doon sa kanyang book. But, nung lumabas yung survey, these are not the top reason according dun sa survey. Alam niyo po, the first reason and the overwhelming first reason in all of the surveys that was this: I don't witness because of the life that I live. So marami po mga Christian, hindi sinashare ang Word of God dahil parang iniisip niya,
ay hindi naman ayos yung buhay ko. Hindi naman ako righteous sa harap ni Lord. Ito yung number one na dahilan kung bakit hindi na i-share ng isang Christian ang salita ng Diyos. So the people who answered the anonymous questionnaire were at the center of why it is important to put on the breastplate of righteousness. So kaya po importante na sinusuot natin yung breastplate of righteousness. So ano nga ba yung significant nun? Bakit natin isinusuot ito? At ito yung nagiging susi para lalo nating i-share ang Word of God. So to put on the breastplate of righteousness is a spiritual symbolic thing that we are called to do. Symbolically, putting on breastplate of righteousness involves 4 things. Ayan. So ito po yung una. So the breastplate symbolizes Christ's righteousness. Amen? So pag sinuot po natin ang breastplate of righteousness, sinusuot po natin yung righteousness ni Lord. Sino po dito makapagsasabi na meron siyang righteousness at kaya niyang maging righteous sa harap ni Lord dahil lang sa Kanya? Kumbaga, sa sarili mong gawa at sarili mong kabutihan, you can be righteous in the sight of God. Wala po. Amen? Dahil wala ni isa. Sabi sa salita ng Diyos, walang matuwid, wala ni isa. Yung pinakamabait na tao sa buong mundo, yung kayang gumawa ng pinakabanal na tao, basahan pa rin yun sa harapan ng Diyos. Dahil walang nakarating, walang nakaabot sa standard ng Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 1:30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Because of Jesus. Amen? Kaya po tayo naging righteous, hindi po dahil sa ating sariling gawa. It's because of who? Jesus. Amen? So the righteousness that we have today, it's because of Jesus. Sabi din po sa Philippians 3 verse 9 in New King James Version, and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which from God by faith. Amen. So kay Jesus lang po natin makikita ang tunay na righteousness. Siya lang yung nagbigay sa atin. Nung tinanggap po natin si Lord, nung tayo ay nagkaroon ng faith kay Jesus, tinanggap natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, automatic, binigay na ni Lord yung righteousness sa atin. Amen? Amen? Kaya ikaw at ako, nung nagsimula kang maging Kristiyano, you have your faith in Jesus, nagkaroon ka na ng righteousness. So ang tawag po dyan is your positional righteousness. Amen? So, nung namatay si Jesus sa cross, may dalawang bagay na nangyari, na matinding nangyari dito sa mundong ito. Number 1, when Jesus died on the cross, your sin is been forgiven, and you have been given the righteousness of Jesus Christ. You are clothed in the righteousness of Christ. So, dalawang bagay po. Number 1, lahat ng kasalanan natin, inako ni Jesus, namatay siya sa cross. Kaya lahat ng kasalanan mo, kahapon, kanina, susunod na mga panahon, kasalanan ng lahat ng tao sa buong mundo, nasolusyonan na ng Diyos. May kapatawaran na dahil ni Jesus. Ano lang kailangan? We just need to put our faith in Jesus. Kailangan tanggapin mo si Jesus bilang sariling mong Diyos at sariling tagapagligtas, and you can get that righteousness. So hindi ko alam kung bakit may mga taong ayaw nito. I mean, ito na yung pinakamagandang deal sa buong mundo. Amen? Kung gusto mong mapatawad, you just need to have faith in Jesus. At mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan. At hindi lang yon, isusuot ni Lord yung breastplate of righteousness. So once
we accepted Jesus as our Lord and Savior, tayo po ay righteous na. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, righteous ka pala. Amen. Di ba? So, sino po dito ang tinanggap na si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? Amen. Pumalakpak na malakas kay Lord. Amen. So, lahat ng mga pumapalakpak na yan, lahat yan, may righteousness ni Lord. So, number 1, binayaran na ni Lord ang ating mga kasalanan. Good news, magkaroon ka ng faith kay Jesus, mapapawi lahat ng kasalanan mo. Pinatawad ka na ng Diyos. At number 2 na nangyari, ibinigay pa ni Lord yung righteousness niya sa atin. So we are the righteousness of God. So ang nangyari po, if tinitingnan tayo ng God the Father, hindi niya na nakikita yung kasalanan mo. Ang nakikita niya is yung finished work ni Jesus na nasa sayo. Amen? Pag lumapit ka sa Panginoon, hindi niya na tinitingnan yung mga nakaraan mong kasalanan. Hindi niya tinitingnan yung mga ginawa mo. Ang tinitingnan niya is si Lord na nasa iyong puso. Ang nakikita niya, yung righteousness ni Jesus na nasa iyo. So, ang tawag po dyan is our positional righteousness. So, in position, ipinosisyon ka na ni Lord that you are righteous. Amen? Kaya nasa sa atin yung breastplate of righteousness. Pwede nating isuot yun. At di ba, nung last time, sinare din po sa atin ni Pastora Roda na napakahalaga ng righteousness in prayer. Because the prayer of a righteous man availeth much. Amen? Kaya nga bago ka mag-pray, magpalinis ka kay Lord. Para yung prayer mo strong. Para yung prayer mo talagang tutugunin ni Lord. Kasi pangako niya yan eh. Ngayon, paano ka lang magiging matuwid? Hindi ka magiging matuwid dahil mabait ka. O dahil lagi ka nanlilibre. Magiging matuwid ka dahil tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang Diyos at sarili na kapagligtas. If you have faith in Jesus, God will give you His righteousness. So binayaran na ni Lord lahat ng ating mga kasalanan. Yung mga kasalanan gagawin mo pa, binayaran na ni Lord yan. Alam ni Lord na hindi tayo perfect. But God already made the solution sa lahat ng ating mga kasalanan. And if we have that faith in the Lord, nasa sa atin yung breastplate of righteousness. So we are now covered. Parang ang buhay natin, sabi nga dito, we have now a cover of Jesus in the book of our lives. Yung buhay po natin, gaano mang kagulo ang pinagdaanan natin, ano man yung nangyari nung mga nakaraan, ano man yung mga nangyayari ngayon, ang cover ng book natin, si Jesus. Kaya ang nakikita ng Father, yung kabanalan ni Lord sa ating buhay. Sino po dito ang natutuwa na meron siyang righteousness from the Lord because He is the righteousness of God? Pwede po malakpak ng malakas kay Lord? Hallelujah! Thank you, Jesus. So, ang number 2, the breastplate symbolizes the Christian's righteousness. So, ano pala yung sinisimbolo nito? Sinisimbolo din nito yung righteousness natin bilang mga Christian. So, kung titingnan natin yung salitang sanctification, sanctification is the process of growing in holiness. Alam nyo po, marami akong nakilalang Christian na after nilang nakakilala kay Lord, minsan nakakapagsalita pa rin ng masama. O kaya kaya nagsisigarilyo pa rin, nakakagawa pa rin na hindi maganda. Bakit? Kasi binabago tayo ni Lord every day. Amen? Hindi naman, may mga Kristiyano na after nilang maging Christian, ay talagang totally nag-iba. Pero may mga taong pinaprocess ni Lord. So, being isang Kristiyano na sinusuot yung breastplate of righteousness, it is also signifies our sanctification. So, sinasanctify tayo ni Lord. Sino po dito ang naniniwala na araw-araw binabago siya ni Lord? Amen? Hallelujah. So, habang tayo lumalapit sa Panginoon, sinasanctify tayo ni Lord. And tingnan natin, the best definition of sanctification.
Sanctification is becoming in practice what you already are in position. Binanal ka na ni Lord. You are holy. Ikaw ay righteousness ni Lord. So pag ikaw ay sinuot mo yung breastplate of righteousness, sinusuot mo rin yung Christian yung righteousness na ginagawa natin, ito yung pinapractice natin. Amen? So, tingnan nyo itong analogy ni Lord, si Lord, hindi siya ganito. Hindi sinabi ni Lord sa atin, magpakabait ka muna, mag-tithes ka muna, gawin mo muna to, and then tsaka kita bibigyan ng righteousness. Anong ginawa ni Lord? Binigay na agad sa iyo yung identity mo, righteous ka na. Nung tinanggap mo si Jesus, you are righteous. Pero, meron din tayong gagawin. We will have our part. Ano yung part natin? You are the righteousness of Christ. He wants us to live in light of what we already have. Amen? He wants us to walk in righteousness. The problem of many Christians is that we wear the positional armor. Yung binigay ni Lord sa atin, that we are righteous. But we don't want to wear the practical armor. Ang gusto mo lang, yes Lord, I am righteous. Pero pinapractice ba natin? Ikaw yon, righteous ka na. So anong gagawin mo lang? Lakaran mo. I-practice natin. Gawin natin yung mga ginagawa ng mga righteous na anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Christ imputed His righteousness to us, and we have that before God. So regardless kung pinapractice mo, hindi yon, binigay na ni Lord yung kanyang righteousness sa iyo. But we also have our part. Meron din tayong part. Ginawa na ni Lord yung part niya. Binigyan ka na niya ng righteousness through Jesus. Anong part na gagawin natin? Lakaran natin. I-practice natin. Amen? So, Christ imputed His righteousness to us. We have that before God. Now it is our responsibility every day to live in the light of who we are. Amen. Binigyan ka na ni Lord ng identity. Righteous ka na. So anong gagawin natin? We will walk in righteousness. Sa iyong pag-aaral, ginagawa mo maging faithful ka, ginagawa mo maging honest ka sa trabaho, honest ka, nakikisama ka, because you want to walk, you want to practice righteousness. Pinapractice natin. So it is our responsibility every day to live in the light of who we are. The Bible instructs us continually to practice and pursue righteousness. Amen? Kung sapat na po na binigay ni Lord sa atin yung kanyang kabanalan through our faith in Jesus, hindi na siguro tayo bibigyan ni Lord ng instruction kung paano maging banal. Pero tingnan natin sa John 3 verse 10. Sabi dito, medyo mabibigat na word ito. But pag-aralan natin, tingnan natin. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Grabe, no? Kung hindi pala natin mahal yung mga kapatid natin, brothers and sisters, hindi po tayo i-consider na anak ng Diyos. And sabi dito, anyone who does not do what is right is not God's child. And sabi din sa Revelation 22:11, he that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay binanal ng Diyos, pag binigay na ni Lord sa iyo yung kabanalan, ipinupurso na natin yon, ginagawa na natin yon, papraktisin natin yon, dahil yun ka. Amen?
So, ang magnanakaw, magnanakaw. Ang mga pumapatay ng tao, papatay ng tao. Kasi yun ang identity nila. Pero ikaw, anak ka ng Diyos. Binanal ka ng Diyos. Kaya yun ang papraktisin natin sa buhay natin. Yun yung kabilang side. Kung ginawa na ni Lord na tayo gawing righteous, so ang responsibility natin is to practice righteousness. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak si Lord? Hallelujah. In 1 Timothy 6:11, sabi dito, But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. So ano na po pinupurso natin? Pinupurso natin righteousness. Kaya seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all of these things shall be added. Amen? Kasi minsan may mga Kristiyano na ang iniisip nila, ano ba yung pwede kong gawin para, kumbaga, hindi ako magkasala kay Lord. Pero kung iisipin natin, if we pursue righteousness, kahit na sumasablay pa tayo, ang direction natin papunta doon. Amen? Kaysa doon sa ang ating iniisip, hindi natin iniisip na, ay, konti lang naman itong kasalanan to. Okay lang to. Ang iniisip natin is kung paano tayong mag-improve every day because we pursue God's righteousness. Hallelujah. Ang sabi din dito sa Ephesians 4:24, and to put on the new self, created to be like God into righteousness and holiness. Kaya nga every day sinusuot natin yung breastplate of righteousness. Amen? Para sasabihin natin, Lord, ano kaya yung gagawin ko today para makita yung breastplate of righteousness sa buhay ko. So we pursue it. We practice it. Yun yung part natin bilang mga anak ng Diyos. And number 3, the breastplate symbolizes consistent righteousness. Yan. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin, sinuot mo na ng isang beses yung breastplate, ayos na yon, graduate na. Yehey, tapos na. Hindi po. Consistent. Every day, sinusuot natin yon. Sabi nga dito, in Ephesians 6:14, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Having put on. Ibig sabihin, hindi lang isang beses. Bakit? Dahil po ang kaaway, consistent din. Amen? Ang diablo, consistent na tayo'y i-down, na tayo'y sirain. Sabi nga ng salita ng Diyos, siya'y pumarito upang pumatay, magnakaw at magwasak. Amen? Pero si Jesus pumunta dito upang bigyan tayo ng buhay, naganap at kasiya-siya. Amen? Hallelujah. So, consistent. Hindi yung, nakagawa na ako naiput ko na yung blessed plate of righteousness ngayong linggong ito. Sa Monday, okay na, kahit wala na. Hindi po. We will put on the breastplate of righteousness consistently, continuously. Dahil ito po yung kalooban ni Lord, dapat natin gawin. Number 4, the breastplate symbolizes controlled righteousness. Ayan, the Bible teaches that we're to make a habit out of living righteousness. So we cultivate God's principle in our lives until it becomes a habit. Amen? Kinukultivate natin. Kaya, alam niyo minsan, may mga Kristiyano na parang iniisip nila, ang hirap naman maging righteous. Parang, alam niyo kung sa sarili lang natin, mahirap talaga. Hindi mo nga kaya eh.
Walang makakakaya, walang kahit sino makakaya na sa sarili niyang lakas ay maging righteous. So, sabi po dito, we cultivate God's principle in our lives until it becomes a habit. Pinapractice natin. Pinapractice natin maging righteous kay Lord. Yung ginagawa natin yung tamang gawin. Kaya may kasabihan, sow a thought and you will reap an action. Sow an action and you will reap a habit. Sow a habit and you will reap a character. Sow a character and you will reap a destiny. So saan po nagsisimula yon? Sa ating isipan. Kung paano nating tinatanggap ang Word of God. Paano nating tinetreasure yung Word ni Lord sa ating puso. So, ano yung practical application? How can I be righteous? So, paano nga ba tayo magiging righteous? Can we try harder? Kung titingnan po natin sa Romans 7:15-19, sabi dito, for what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that is I do. So, makikita po natin dito sa verse nito na kahit si Paul, kay Paul po ito sabi niya, parang ito yung isang song na natatandaan ko gusto kong bumait, pero di ko magawa. Parang ganito si Paul Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sabi dito, for the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. Kahit po si Paul, ginawa na niya yung best niya para itiniray niya sa sarili niya kung paano siya maging righteous, hindi niya po magawa. So kahit na itry natin harder, hindi po natin kaya yon sa ating sariling lakas. So paano nga ba tayo magiging righteous? So we need, may mga ibang tao na sabi niya na, i-let go mo na lang. Kung hindi mo kaya, let go and let God. So, gagawin na lang ba natin, maghihintay na lang tayo na, Lord, ikaw nang bahala. Hindi ko talaga kaya maging righteous So, possibly, you're waiting na lang. Nagwe-wait ka na lang para mabago yung buhay mo. Pero may nagsasabi din that we need to be filled by the Holy Spirit, which is 100% yun po ang kailangan natin. Amen? Because if we are filled with the Holy Spirit, yun lang po yung time na kaya po natin maging righteous kay Lord. Na kaya po natin gawin yung mga pinagagawa ni Lord sa atin. Amen? Sino po dito ang alam niya na kailangan niya ang Holy Spirit sa kanyang buhay? Pumalakpak na malakas kay Lord. Hallelujah! So we need to be filled with the Holy Spirit. So kapag pinupuno tayo ng Holy Spirit, we breathe out sin. So ine-exhale natin ng mga kasalanan and we inhale the appropriate Spirit of God. So kapag papalinis ka kay Lord, kapag ini-invite mo ang Holy Spirit, fill me, anoint me, guide me, direct me. Pwede mo sabihin sa Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, strengthen me. Doon pa lang magsisimula, nakakayanin mo na i-practice ang righteousness. Amen? The armor was placed to protect our hearts. So alam niyo po, ang mga pulis o mga sundalo, makikita natin, meron silang bulletproof vest. Bakit kaya ang bulletproof vest ay hindi nilagay dito sa paa? O kaya sa kamay? Bakit ang bulletproof vest nilagay dito? Sa dibdib. So simula sa leeg hanggang dito,
Yan, lahat yan, protected. Bakit? Kasi kailangan maprotektahan yung mga vital organs. As most especially, yung puso. Nakakita na kayo ng mga Roman soldier? Di ba? Meron silang breastplate. Kasi pag sila'y sinibat o sinaksak, hindi tatalab. Dahil bakal yon. At para hindi tamaan yung kanilang puso. So the armor was placed to protect our heart. The purpose is guarding our hearts from the enemy's arrows. It is to protect our hearts. We need to fall in love again in Jesus. Amen? Kaya po, kapag sinusuot natin yung armor na yon ni Lord, napoprotektahan yung ating buhay spiritual. And kapag protected yung heart natin, yung ating pagmamahal kay Lord, pinoprotektahan natin. Amen? So, we need to fall in love again in Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam niyo po, kapag mahal mo si Lord, ayaw mong gumawa ng bagay na makakasakit sa kanyang puso. Amen. Kapag meron tayong mahal, asawa natin, boyfriend, girlfriend natin, gusto ba natin silang saktan? Ayaw natin. Amen? Ang gusto natin, malapit tayo sa kanila. So, ganun din. So, yung breastplate na yon, kaya it makes sense na nandito siya sa harapan kasi it will protect our hearts. So, instead of trying to live better, we need to learn how to love better. Amen? So sa halip na itry mo na magpakabuti ka, magpakabanal ka, itry mo to love better. Kasi kapag love mo si Lord, that relationship will dictate our conduct. Yung relationship mo, kung close yung relationship mo kay Lord, hindi mo iisipin magkasala. Ayaw mong masaktan si Lord. When you learn how to love the Lord through His Word, through prayer, fellowship, worship, interaction, and accountability. Kaya meron po tayo mga life group. Amen? Kasi we want to do life together. May accountability. May nag-aalaga sa iyo sa prayer. May kumakausap sa iyo. Kamusta ka na, kapatid? And through prayer, fellowship, worship, kaya tayo nagwo-worship dito kasi kinocultivate natin yung pag-ibig natin kay Lord. Interaction. So, kaya tayo may fellowship, kaya po tayo nandito every Sunday because we interact to each and every one of us. We encourage everyone. Nagpapalakasan tayo. When we practice the art of holiness and we love God from our hearts, it will start to change our life. Amen? Kaya kapag love mo si Lord, mababago yung buhay mo. And I believe kahit sa panahon ng mga disipulo, nun si Jesus, makikita natin, di ba, sino yung maliit na tao na umakyat sa puno para makita si Jesus? Sino? Si Lazaro? Hindi. Si Zacchaeus. Si Zacchaeus kasi ay medyo maliit siya. So hindi niya makita si Lord. Kaya ang ginawa niya, umakyat siya saan? Sa puno ng sycamore. Ayan. So umakyat siya para makita niya si Lord. Kasi nga maliit siya eh. Sabi ni Lord, halika dito. Bumaba ka dyan. Punta tayo sa bahay mo. So, nung binisita siya ni Lord sa bahay niya, nung nagkaroon sila ng interaction, nakilala niya si Jesus, nakasama niya si Jesus, anong nangyari kay Zacchaeus? Nabago siya. Sabi ni Zacchaeus, lahat ng mga nagawan ko ng mga mali, kung meron man akong nasingil na tax na labis, ibabalik ko. Dahil isa na siyang changed man. Because of that relationship. Nakilala niya si Jesus.
minahal niya si Jesus. And alam niyo po, kung tutusin, katulad nga nung last time we had our worship team night. At dun sa worship team night na yon ay nagkaroon ng sharing. Isa sa mga na-share dun sa team night na yon, Brother Reuel, sabi dun, minsan we are always focused dun sa ating pag-ibig kay Lord. Pero kung ifo-focus natin kung gaanong kamahal tayo ni Lord at siya yung unang nagmahal sa atin, hindi po magiging mahirap na mahalin natin si Lord. Amen? We love because He first, what? We love because He first loved us. So applicable sa lahat yon. We serve because He first, what? Serve us. Amen? Siya yung una nagmahal sa atin. And pinurso po tayo ng Panginoon. Namatay siya para bigyan tayo ng buhay. Para bigyan tayo ng righteousness. So una, ulitin natin. So, the breastplate of righteousness symbolizes Christ's righteousness. So tayong lahat, nung tinanggap natin si Jesus, meron na tayong righteousness mula sa Panginoon. It also symbolizes the Christian's righteousness. So we practice it. Amen? And number 3, it symbolizes our consistent righteousness. Kaya nga pag nagpa-pray, di ba? Ano ang sabi sa the Lord's Prayer? Give us this day our daily bread. Amen. Hindi sinabi, Lord, give us this year. So yung mga nagpe-pray na, Lord, give us this year, once a year lang nagpe-pray. Kaya sabi, give us this day. This day, this moment. Lord, I need you now. Lord, let your kingdom come now. Amen? And ang mahalaga kay Lord is yung ngayon. He is the God of now. Hindi mahalaga kay Lord yung nakaraan mo. Kaya kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin maka-move on sa iyong nakaraan, kapatid, move on na. Tapos na yun. Past is past. Alam mo, mahalaga kay Lord ngayon is yung ngayon. Ano yung status ng heart mo ngayon kay Lord? Ang mahalaga is kung ano ang status ng heart natin kay Lord. Kung tayo ay surrender kay Lord. Amen? Amen? Kung ginagawa natin yung pagpapractice ng righteousness. So, ang gusto ko pang i-share sa bawat isa sa atin that mahirap, hindi mo kaya. So we need the Holy Spirit to fill us. Kaya each and every day, we pray, we ask the Holy Spirit to fill us, and yun yung magbabago sa atin. At kapag in love ka kay Lord, grabe naman talaga ang pagmamahal ni Lord sa atin. Kung iisipin mo, hindi ka karapat dapat mahalin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako karapat dapat. Pero minahal ako ni Lord. Amen. Sino po dito ang gustong pumalakpak kay Lord dahil love na love siya? Amen. Sabi nga dito, that relationship will dictate our conduct. Kaya kung mahal mo si Lord, hindi mo sasaktan ng puso ni Lord. Amen? Hallelujah. Ganon din kapag meron tayong mga mahal. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na makakasakit sa kanila. Love mo eh. Amen? Love mo siya eh. Love mo yung nanay mo. Kaya nga, yung lahat ng mga commandments, na-boil into 2. Yung 10 commandments, ginawa ni Lord, 2 lang. Love your neighbor as yourself, and love your God with all of your heart, with all your soul, with all your strength. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak si Lord? Hallelujah.
Sabi nga sa Matthew 6:21, where your treasure is, there is your heart will be also. Ayan. Sino bang treasure natin? Mas tinetreasure ba natin si iPhone 20 or 19? O mas tinetreasure ba natin si ate girl? Ayan. O tinetreasure natin yung pangarap natin o yung mga bagay na nasa mundo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, malinaw, where your treasure is, there your heart will be. And I pray and I encourage each and every one na i-treasure natin si Lord higit sa lahat ng bagay. Amen? Kasi kapag si Lord po yung tinreasure natin sa puso natin, sabi nga, he who delights in the Lord, kapag delighted ka kay Lord, He will give the desire of your hearts. Kapag ang buhay natin ay nasa isang status na nasa isang status na ang pinakamahalaga lang sa iyo, ang pinakamahalaga sa buhay mo is yung relationship mo kay Lord. Everything will follow, magiging maganda. Amen? Kasi kapag ang ating buhay ay okay, vertically, magiging okay siya horizontally. If love natin si Lord, mamahalin din natin yung ating kapwa. And ang sabi nga, uulitin ko ulit ito, that our relationship with God, it will dictate our conduct. So kung ano yung ginagawa natin, o minsan nagkakamali tayo. Amen? Pero hindi tayo nagkakamali pagkatapos ay ulit-ulit. So, repent and then repeat. So kung tayo nagkakasala, we still pursue righteousness. Hindi po yung, alam niyo po, ang isang tunay na indication na ikaw ay anak ng Diyos, pag nagkasala ka, ay lumalapit ka kay Lord at humihingi ng tawad. Kapag nawala na sa atin yung paghingi ng tawad kay Lord, yun na yung simula ng pagbagsak ng ating faith. Kaya kung ikaw ay bumagsak, hindi tinitingnan ni Lord kung ilang beses kang bumagsak. Ang tinitingnan ni Lord kung ilang beses kang bumangon para magpatuloy. Amen? So ang binibilang niya, anak, bangon. Kung nagkamali, hingi ng tawad kay Lord. Magpa-feel ka sa Holy Spirit. I-exhale mo lahat ng mga kasalanan at i-inhale mo ang kapangyarihan ng Holy Spirit in your life. And masabi ko sa iyo, yun na yung simula ng pagbabago ng buhay natin. Amen? It will change us. Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak sa Lord? Hallelujah. In conclusion, putting our faith Hallelujah. Putting our faith in Jesus means putting our trust in Him and allowing the Holy Spirit to work in us and through us. So ang importante pa rin po sa ating buhay is mayroon tayong faith kay Lord. Amen? Hallelujah. Kasi if we trust Him and we allow His Holy Spirit to work in us and through us, doon po magsisimula yung transformation. I would like to call all the worship team members. And sabi nga po dito sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except such as in common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make way of escape that you may be able to bear it. Hindi ka bibigyan ni Lord ng pagsubok o ng temptation
na hindi mo makakaya. Pero hindi natin kaya yon sa sarili nating lakas. We can only do it. We can only practice righteousness if the Holy Spirit is in us, working in us. Amen? And as we kung titingnan natin yung pag-ibig ni Lord din sa atin, kung gaano tayong kamahal ni Lord, it will propel us to practice righteousness. Hindi na po magiging mahirap para sa atin. Kasi sabi nga nung ating quote kanina, balikan natin yung quote na yun. So if we, nasan to? Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak si Lord? Thank you, Jesus. So sabi dito, sow a thought and you will reap an action. Sow an action and you will reap a habit. Sow a habit and you will reap a character. Sow a character and you will reap a destiny. Once we practice walking in the Lord in righteousness, darating yung time, natural na lang sa atin. Hindi mo na kailangang isipin, natural nang lumalabas sa iyo. Kaya nga sabi nung kanta, buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo sumamba. Buhay na natin yung lumakad in the righteousness of God. And today, I would like to challenge each and every one to search our hearts. Tingnan natin, ano ba yung status ng puso natin kay Lord. Do we truly trust Him? Nagtitiwala ba tayo sa Kanya na kaya niya tayong baguhin? Nagtitiwala ba tayo sa Lord na through His Holy Spirit, kaya po niyang kumilos sa ating buhay? Sino po dito ang nagtitiwala kay Lord? Pumalakpak na malakas kay Jesus. Hallelujah. So as pwede ba tayong lahat ay tumayo? And I would like to encourage each and every one of us na tingnan natin kung gaano tayo kamahal ni Lord. At tingnan natin kung gaano katindi yung kayang gawin ni Lord sa ating buhay. Sa ating sariling lakas, hindi natin kaya. But with His Holy Spirit, kaya natin. Amen? So let's just trust in God. Kung sa buhay mo ay napansin mo na parang humihina yung faith mo, parang bumababa yung tiwala mo kay Lord, this is a time for you. This is a time for you na patuloy mong i-offer ang iyong heart kay Lord at sabihin mo kay Lord, Lord, you strengthen my faith today. I want to trust you. And as we sing this song, patuloy nating invite the Holy Spirit to fill us. And as He fill our hearts today, kakayanin natin to walk in righteousness. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak si Lord? Hallelujah. Kung tatawag ka kay Lord, He will never fail to respond. Tingnan mo ang heart mo ngayon. Tingnan mo ang heart mo ngayon. Kung merong mga bagay na nagpapahirap sa iyo to serve the Lord, naghihinder sa iyo to put your trust in God, this is a time for you to surrender everything to Jesus. It is a time for us to recalibrate our hearts. Marahil matagal ka ng Christian, matagal ka ng umaattend, but parang yung heart mo nahihirapan pa rin to walk in righteousness. Today, the Lord is here and He's telling you na kung kailangan mo ng tulong, He is our support. He is a present help in times of need. Kung kailangan mo ng kalakasan, kung kailangan mo ng revival in your life, kailangan mo lang tumawag kay Lord. Because every time you call, He will answer. Every time you call, He will answer. If you have that faith in God, kapag sinabi mo, Lord, bigyan mo po ako ng kalakasan. Lord,
I want to walk in righteousness. Pag sinabi mo ko yun kay Lord, magre-respond si Lord, and He will never fail you. Amen? Hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Kung gusto mo yun, gusto mo i-dedicate ang iyong buhay kay Lord, this time, hallelujah. I would encourage you, sabihin mo, Lord Jesus, lumalapit po ko sa inyo, and I call upon your name, and I pray, baguhin niyo po ang aking puso, Lord. I want to walk humbly. I want to walk in righteousness. Sabihin natin, Lord, fill me with your Holy Spirit. Fill me with your love. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. As you lift your hands to the Lord, Lord, I just pray, punuin mo bawat isa ng iyong pag-ibig, Panginoon. At sino man, Panginoon, ang lumapit sa iyo, tumawag sa iyo ngayon, Lord, let your healing flow in the mighty name of Jesus. I declare, Lord, ang pagbuhos ng iyong kapangyarihan, let your Holy Spirit continuously flow upon each and every one of us. Na patuloy kami, Panginoon, ma-activate, Lord. Patuloy kami makakalakad in your righteousness, Lord. Because, Lord, we cannot do it in our own strength, Lord. But through your Holy Spirit, Lord, magiging malakas kami, Lord. And we can do all these things because of your grace, Lord Jesus. Hallelujah. Itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon at patuloy tayo magtiwala kay Lord as we sing this song one more time. I trust in God, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, one more time, say. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought Lord, lahat the mo na nagpe-pray, O God. and He heard, and He Ng mga answered. pangangailangan, Lord. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I declare that God, He heard, and He answered. I sought right now, as you pray to the Lord, God will lead you. God will provide for you. God will send you. Come on, one more time. Let's go. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, My Savior, the one who will sa Panginoon. Yes, sabihin mo kay Lord. Lahat ng iyong mga prayers, lahat ng mga requests, come on. Say it to the Lord. Now, I want to hear all the people of God. Come on, say. I trust in God. Pwede ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon? Savior. Yung mas malakas, come on. Who will never fail. He will never fail. Yes, let's trust in Him. Hallelujah. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God. Tanggapin mo lahat ng mga pinanalangin mo kay Lord ngayon. Receive your healing, receive your strength.
Come on, ibigay mo ang malakas sa palakpak kay Lord. Come on, receive. Tanggapin mo ang kalakasan mula kay Lord. Tanggapin mo lahat ng provision ni Lord sa iyong buhay. Power of the Holy Spirit to flow in your life. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you, Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your never fails. You will never fail your people, O God. Hallelujah. Oh, I trust in God. Lahat na nagtitiwala kay Lord, pumalakpak na malakas sa bigay ng hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Lord, thank you, God. Sineselyuhan namin, Lord, ang iyong tagumpay sa hapong ito, God. At lahat ng mga nag-pray, nag-ask for your strength, nag-ask for your Holy Spirit, Lord, to fill them. Lord, I just declare na patuloy mo na silang pinuno, God. And we seal the power of the Holy Spirit, Lord, in our lives today. We thank you, we honor you. At Panginoon, hayaan mo, Lord, na sa aming buhay, patuloy kami maging in love sa iyo because you are the one who first loved us. Lord, salamat that in everything that we do, gagawin namin ito, Lord, because we love you. We will do everything that we do for your glory, O God. We honor you at hayaan mo na patuloy naming isuot ang breastplate of righteousness each and every day. And we thank you for we are righteous in your sight, Lord, because of Jesus. Marami pong salamat, Lord. Sa iyo namin binibigay lahat ng papuri, lahat ng parangal ko sa salamat, at lahat ng mga may breastplate of righteousness ay sumigaw ng malakas na